Okay, welcome sa ating pagtalakay. Alamin natin ngayon ang kwento ng isang kaharian na, well, gumawa ng ilang hindi magandang desisyon at titingnan natin kung ano ba talaga ang naging resulta nito. Simulan natin sa isang tanong para sa'yo. Naranasan mo na ba na may nagsabi sa'yo na, "Huwag mong gawin yan," pero ginawa mo pa rin? Alam mo, mahalaga yung tanong na yan kasi yan mismo ang puso ng kwento natin ngayon tungkol sa mga desisyon at sa mga bunga nito. So, ang kwento natin nagsisimula to sa kaharian ng Israel. Isang lugar na parang unti-unti nang nakakalimot sa Diyos at napupunta na sa medyo delikadong landas. Para mas madali nating maintindihan, i-imagine mo ang Diyos na parang isang super mapagmahal na magulang. Nagbigay siya ng mga rules sa Israel para maging safe at happy sila, di ba? Ang problema, nagsimula na silang hindi makinig. So, ano ba talaga yung mga naging mali? Eto, tingnan natin. Hindi lang to basta maliliit na pagkakamali, seryoso to. Talagang binago nila yung buong paraan ng pamumuhay nila at hindi para sa mas mabuti. May isang matalinong propeta si Oseas at sinabi niya to, sila'y naghasik ng hangin at sila'y aani ng ipo-ipo. Parang sinasabi niya na yung mga ginagawa nilang mali para silang nagtatanim ng masasamang buto. At anong aanihin mo sa masamang buto? Isang malaking bagyo ng problema. Pero alam nyo, tulad ng isang napakapasensyosong magulang, hindi naman agad-agad pinarusahan ng Diyos ang Israel. Hindi, sa halip, nagpadala muna siya ng mga mensahero para magbigay ng babala. Ang mga mensaherong ito, yan yung tinatawag nating mga propeta. Ang trabaho nila? Pakiusapan ang mga tao na, "Oy, magbago na kayo," bago pa mahuli ang lahat. Si Propeta Amos, napakalinaw ng sinabi niya, binigyan niya sila ng choice, simple lang. Itigil niyo na yung masama, mahalin niyo yung mabuti, maging patas kayo sa lahat. Baka sakaling kaawaan pa kayo ng Diyos. Napaka-direct, di ba? Si Oseas naman, parang mas nakikiusap. Sabi niya, "Tara na, bumalik na tayo sa Panginoon. Oo, nasaktan tayo dahil sa mga ginawa natin, pero siya rin ang magpapagaling sa atin." Parang sinasabi niya na may pag-asa pa. Pero, at ito yung nakakalungkot na part, karamihan sa mga tao, kasama na yung mga leader nila, hindi talaga nakinig. Deadma lang. Ang mas malala pa, pinagtawanan pa nila yung mga mensahero. So ayun nga dahil sa paulit-ulit na pagbabaliwala nila sa mga babala, dumating na yung consequence, yung mismong kinatatakutan na sinasabi ng mga propeta, nangyari na. At hindi ito nangyari na parang isang iglap lang Kung titingnan nyo itong timeline, makikita nyo na dahan-dahan ng pagbagsak. Over several years, paunti-unting humina ang kaharian mula sa pag-atake ng Assyria, sa pagkuhay ng mga bihag, hanggang sa huling pagkakataon na tinawanan lang nila at sa wakas, yung pagkawasak ng kanilang kapisera, ang Samaria. At ito, napaka-importante nito. Hindi ito basta random na atake lang. Sinasabi dito na ang mga taga-Assyria ay ginamit lang na instrumento. Kumbaga, ang lahat ng nangyari ay direktang bunga ng mga maling desisyon na ginawa ng Israel. So, ano resulta? Bumagsak ang buong bansa. Yung mga natirang tao, kinuha sila mula sa sarili nilang bayan at ikinalat sa iba't ibang lugar. Ito yung pangyayari na nakinala sa kasaysayan bilang ang pagkabihag sa Assyria. Pero kahit na parang grabe at napaka-tragic nang nangyari, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Dahil yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, hindi natapos kasama ng pagbagsak ng kaharian nila. Pakinggan nyo to, ramdam na ramdam mo yung lungkot sa tanong ng Diyos. Para siyang nagsasabing, "Anong gagawin ko sa inyo? Ang pagmamahal nyo sa akin parang hamog lang sa umaga, biglang nawawala. Parang puso ng isang magulang na nasasaktan, di ba?" So, totoo yung consequences, di natin maitatanggi yan. Pero kasing totoo rin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kahit sa gitna ng lahat ng to, may plano pa rin siya. Isang plano para sa paghilom at para muling buuin kung anong nasira. At ito na yung good news. May pangako para sa hinaharap. Tingnan nyo to Paggagalingin ko sila, mamamahalin ko sila ng malaya, wala na ang galit ko, at sila'y muling lalago. Ito yung assurance na hindi pa ito ang dulo ng lahat. So yung buong karanasan na yon, kahit na sobrang sakit, may mas malalim na purpose pala. Ito ay para turuan sila, pagalingin sila, at ihanda yung daan para sa isang mas malaking plano. Ginamit pa nga yung mga tapat na bihag para ipakilala siya sa ibang tao. At sa huli, iniiwan tayo niyang kwento na may ganitong paalala. Sino ang matalino? Dapat maintindihan niya to. Kasi yung mga daan ng Panginoon, matuwid.
Ang pag-unawa sa kwentong ito, yon ang tunay na karunungan. Isang aral tungkol sa ating mga desisyon, sa mga resulta nito, at higit sa lahat, sa isang pag-ibig na hinding-hindi sumusuko.